Nitong mga nakaraang video ko, ang lagi niyong napapanood itong big bike na ito. Ito ang una kong inline 3-cylinder big bike by the way. And sobrang nai-enjoy ko siya. Kaya naman for today's video, magbibigay ako ng full review dito kay 675 NK. Since bago pa lang itong motor na to, magsimula tayo sa specs and detalye. Ano bang meron dito sa motor na to? So ang motor na to ay may 675cc displacement, liquid cooled, 12 valves, 6-speed, dual overhead cam, 3-cylinder engine, ayan, 88 horsepower at 11,000 RPM na may 68 Newton meters of torque with a 8,250 RPM. 15 liters fuel tank capacity na may bigat na 175 dry weight. So, ayun. Pag walang gas, ganun siya kagaan. And sa presyong 409,900 pesos, magkakaroon ka na nitong gantong bike. Color variant, meron siyang black gray. Ito yung Nebula white and blue. Ayan. So, mas pinili ko yung white para mas malinis. Dito sa taas, quality ng tangke. Like sa ibang motor, may plastic cover dito sa tangke. Dito kay NK675, bakal na siya agad mga men. Tank cap na high quality ang dating. White matte dito sa tangke. And may halong black na fairings dito sa baba. Medyo mahaba. And may sticker na nakalagay dito. 675 NK. Ayan. Dito naman sa taas, CF Moto sticker. Dito sa baba, ayan, kitang-kita na silver paint yung makina niya. Quality ng seat, okay naman siya. Mukhang breathable naman na may logo na NK. Dito sa pillion seat, ayan, medyo matigas siya. So, di siya recommended for angkas. Mahabang ride, ayan. Dito sa tail section, ayan, meron siyang air scoop or aero. Ito yung trip kong design dito kay NK dito sa tail section na may sticker na NK. Ayan. Tail lights na mukhang Cyclops, ayan. So, unlike sa iba na parang nakahiwalay, siya iisa lang. Isang buo. Yung tail light, tsaka brake light. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ayan yung daytime brake light. Parang Cyclops, no, mga men. Ayan. Tapos, pag naka-hazard, ayan. Ganyan yung itsura niya. Parang 675 SR din. Ito naman tayo sa front end. So, itong itsura ng front end ni 675 NK. Medyo familiar na to sa akin na mukhang Robocop. Kasi yung mga 450 NK, ganito din yung itsura niya. Medyo mas malaki lang dito sa 675 NK. And mas sharp siya tingnan. Ayan. Lalo na pag side view. Ayan mga men. Daytime running light pag naka-on. Ayan. Sobrang futuristic mga body. And pag in-on nyo yung motor, itong visor na to. So, ganyan lang siya. Bale, tatama talaga sa inyo yung hangin kasi ang design lang talaga tong visor na to mga men. So, dito na tayo sa dash. TFT display ni 675 NK. So, ayan, on natin. Una nyong makikita, ayan, animation, CF Moto. Ayan. Kung makikita nyo yung dash, parang ang daming nangyayari mga buddy. Dito sa taas, ito yung tachometer. Kung saan magre-rev ka, yun yung makikita kung magre-redline na. And then, tire pressure monitoring. Ayan, makikita nyo kung gaano kataas yung PSI ng tires nyo. Front and rear. Ayun, meron na siyang ganito. Sa ibang motor, wala pang makikita ng ganito. Dito is yung quick shifter. Ayan, naka-on siya. Kaya nakikita nyo dito sa dash. Traction control na may level 1 and 2. Mamaya papakita ko sa inyo. Side stand indicator. So, ayan, pag naka-side stand kayo, makikita nyo dito. Speedometer, syempre. Ayan, trip meter, and then time. Ayan, kung anong oras. So, para ma-access nyo yung menu dito sa display, ayan, dito nyo siya itatoggle sa mga buttons. Arrow up, down, back, and set. Pipindutin nyo yung set. Ayan. Formation ng bike. Ayan, makikita nyo basics. Ayan. Voltage, range, temp, PSI, PSI. Traction control, level 1, level 2. Ayan. So, ito, isa to sa nagustuhan ko dito sa animation. Nakikita nyo talaga yung features niya. Level 2 for wet rides, ganyan. And pwede nyo siyang i-off. Ayan.
So naka level 1 lang ako lagi. Emergency stop signal, ayan. Pwede nyo i-off, pwede nyo i-on. So pag may sudden brakes kayo, magsisignal siya sa likod. So biglang mag-hazard kahit di nyo pinindot yung hazard. Ganon yung effect niya. Quick shifter on and off, ayan. So sa quick shift natin guys, up shift lang, walang down shift, ayan. Pwede nyo i-off, pwede nyo i-on. Up shift alert, ayan. Naka 10,000 RPM bago siya mag-signal. So ayan guys, pwede nyo na din i-connect yung cellphone nyo dito sa dash. So ayan, contacts, ayan, sa phone. Makikita nyo kung may tumatawag sa inyo dito mismo mag-a-appear siya na may tumatawag sa phone nyo. And dito naman sa music, ayan, QR code, CF Moto app through QR code, pwede nyo na makonect yung phone nyo dito sa motor. Settings, ayan, device connection, info 1, info 2, auto brightness, ayan, unit, ayan, language, ayan. Isa sa nagustuhan ko dito kay 675NK, pag na-connect nyo yung phone nyo, ayan, pag may gumalaw sa motor nyo or may sumakay na hindi nyo nakikita, malalaman nyo dito sa app. And then, pwede nyong pindutin yung seek and ayan, magbubusina siya through dito sa cellphone nyo. For example, ginamit ng tropa ang motor and gusto mong malaman kung saan siya nagpunta, ayan, pwede nyong i-track, ayan. So, pag nag-vibrate siya, ayan, makikita nyo. Vibration reminder. So, safe na. Pag nanakaw yung motor nyo, malalaman nyo kung saan siya napunta, mga men. Dito sa handlebars, mga body, medyo mataas siya. Mas mataas siya compare sa 450NK. Ayan. Kung nakikita nyo, mas bend siya. Ayan. Dito sa right side na buttons, start button, ito. Ayan. Baba, ito yung volume. Pag nakakonect kayo sa music. Dito naman, hazard. So, ayan, quality check. Okay naman. Dito sa kabila, ito yung pang-toggle ng menu. Ayan. Signal lights, busina na red. Ayan. And then, traction control on and off. High beam, low beam. Bar end na medyo mahaba. Ayan. So, trinay ko tong tanggalin. Napansin ko, mabigat to. So, huwag niyong tatanggalin kasi nakakatulong to na mag-less yung vibration ng handlebars. Ayan. Clutch and brake levers. Ayan. Nagustuhan ko yung texture niya. Matte and adjustable siya, mga men. Kung gusto nyong medyo malayo and medyo malapit, ayan. Parehas silang adjustable. Dito sa brakes, dito yung adjuster niya. Ayan. Dito naman. Ayan. Magkaiba sila. And charging port, mga men, na nakatago. Ayan. Type A and Type C yan. So, first time ko makakita ng charging port ng motor na may Type C. Ayan. Usually Type A. Ayan. Dito siya sa baba. Sa suspension, mga men, meron siyang 41mm KYB upside down, fully adjustable. Ayan. So, mapapatigas mo siya and mapapalambot, mga body. Dito sa rear set, aftermarket na tong rear set natin kasi medyo mababa yung stock rear set nitong 675NK. Dito sa exhaust, pinalitan na natin. Ayan. Suspension sa likod. Ayan. KYB din to. Preload adjustable siya. Pwede nyung patigasin, pwede nyung palambutin. Ayan. Dito naman sa gulong, mga men, meron tayong 180 by 55, 17 inches alloy wheel. Ayan. So, big bike na talaga siya, mga men. Dito, 120 by 70, 17. Meron na din siyang assist sleeper clutch. So, ayun. Malambot na yung clutch niya, mga men. One finger. Ayan. 2, 3. So, ayan. 2-channel ABS na din siya. So, ayan. ABS harap likod. And, ayan. Dito sa pillion seat, kahit na kung nakikita nyo, ang liit ng pillion seat. So, papakita ko pa rin sa inyo kung ano nasa loob. Nandito siya para ma-access nyo dun sa loob ng pillion seat. Dito nyo siya isususi. Ayan. So, medyo naka-camouflage siya, mga men. Hindi nyo mahanap ng madali-dali. Ayan. So, pihitin nyo lang. Ayan. So, ito, RCR lang to. Xerox. Masya naman siya. So, ayan lang. Wala na kayong malalagay na iba pa. Siguro BioFlu. Ayan. Pwede. Ayan. So, balik na natin. So, ayan. Ride na natin yung motor para ma-share ko sa inyo yung mga experiences ko dito kay 675NK. Ganito yung itsura ng cockpit nyo pagka nakasakay na kayo dito sa 675NK. Sobrang nagustuhan ko tong dash nila, mga men. Parang ang daming nangyayari. So ayan, clean look lang. Sobrang minimalist, mga men. Ayan. Seat height ng motor is nasa 810mm. Ayan. And yung height ko is nasa 5'10". And ganito yung itsura ko pag nakasakay dito sa NK675. Medyo tiptoe. Siguro makakalahati ng paa ko. Ayan. So para sa akin, Pinoy friendly naman yung seat height nitong 675NK, mga men. Start na natin yung motor. So nagpalit na tayo ng full system exhaust. Ayan. Para may idea na kayo kung pag naka-aftermarket full system exhaust. So ayan. Ganyan yung itsura natin. Tignan nyo kung gaano kapogi yung motor and yung rider. Charot. Okay, so pabutin lang natin yung temperature niya ng hanggang 60. Tunog ng motor pag na-rev nyo.
First gear mga men. Alright. May nagpapabomba na agad. O yun, kung mapapansin nyo, ang daming napapatingin sa atin. Ang dahil sa tunog yan mga men. Rinig na rinig ang tunog mga buddy. So yan, check lang natin kung naka-on yung quick shift. So ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo mga men na ang first impression ko dito sa motor na to mula nung binili ko siya is kung gaano kagaan tong motor na to. Para sa cc niyang 675cc mga men, eh sobrang lightweight talaga. Pagkakaalam ko eh mas magaan pa tong motor na to kaysa sa ibang 400cc mga men. So ayan, pasok muna tayo ng Clark. Medyo magulo kasi dito banda. Ayan, medyo maluwag na. So yun, throttle response nitong motor na to, eh masabi ko mga men, sobrang light talaga. Ayan mga men. Ayan o. Sobrang gaan pag nire-rev nyo. Wala siyang bigat, ganun. So minsan magugulat kayo na over-rev nyo siya, ganyan. Kasi sobrang smooth, sobrang dali niyang i-rev compare sa other bikes. So yun, quick shift dito sa motor. Upshift lang yung quick shift niya, wala siyang downshift kasi di pa siya ride by wire. Pero ayan, papakita ko sa inyo, clutchless shifting. Upshift tayo from third gear, ayan. Ayun, smooth naman mga men. Okay naman yung quick shift nya. Ayun, sa power naman ng motor mga men, iba yung alis nitong 675NK mga men. Di ka mabibitin. Actually medyo sobra nga to eh. Sobrang lakas niya talaga sa low gears, sa 2, sa 3, ayan. Kahit sa 4th gear mga men, may hatak pa rin siya. Iba yung hatak na itong motor na to. Knowing na ang gaan niya, tapos 675cc na may 88 horsepower, eh talaga namang binibigay ang power mga men. Pwede nyo siyang i-consider na pwedeng mag power wheelie itong motor na to. Ayan. For example mga men, dos tayo. Ganon. Masisira yung motor. Na third gear. Iwan yung kaluluwa yung mga body. Ingat lang dito kasi medyo strict dito sa Clark. Sobrang gaan talaga na itong motor mga men. Try natin 4th gear kung may power pa rin. Try natin 5th gear. Sixth gear. Meron pa rin eh. So yun, katanungan, kahit na meron na akong ginawang video para dito, pag nata-traffic kayo, kung mainit ba dito sa hita, and sad to say na hindi siya mainit. Actually parang wala lang eh, compare sa ibang bikes na sobrang init talaga pag nata-traffic kayo. Minsan nga eh nagsushorts lang ako dito pag dinadrive ko siya kasi di siya mainit sa hita, parang normal lang na motor. Hindi ko alam, pero pag ito yung ride ko, feeling ko ang pogi ko talaga. Dahil sa tunog and sa itsura ng motor. Ayan, braking is good dahilan ng naka dual disc siya sa harap and may ABS, so wala na talagang hahanapin. Maganda talaga yung braking system nitong 675NK mga men. Braking sa likod okay din. Sa experience ko wala naman ako na yung problema. Riding position dito sa motor, upright mga men. Hindi naman sobrang upright na parang touring na, pero ayan, naka-upright kayo and medyo papalayo yung handlebars ng konti lang naman. Kung iniisip nyong pwedeng ipang long ride tong motor na to, eh pwede talaga mga men. Mako-consider nyo talaga yung riding position nya. Relax yung pagka-upright nya, hindi siya yung katulad ng ibang naked bike na alam nyo yun, naked bike siya pero medyo sub-sub yung riding position. Ito relax ka talaga, okay na okay. Actually kung makikita nyo yung handlebars nya, naka-bend talaga siya, kitang-kita nyo yung pagka-bend. And kung ikukumpara nyo siya sa NK450, mas
straight yung handlebars ng NK450 mga men. Since personal bike ko to mga men, papakita ko sa inyo yung mga in-upgrade ko dito sa motor na to. Medyo madami-dami na din tayong nagawa dito. Iba talagang feeling minsan pag naka-big bike. Feeling mo boss ka lang daan eh. Alam mo yun? Gumigilid yung ibang motor, ganon. Kahit di mo na binubusinahan, tulad yan. Pag scooter ka, minsan inaano ka pa eh, ginigit-git ka pa ng sasakyan eh. So ayan, sa mga bago sa channel ko, ito yung spot lagi. Diyan ako nag-review or pinapakita yung motor or anything na pwede kong gawin sa motor. Ang luwag kasi dito mga men, kahit bumilog-bilog ka dito, okay lang. So ayan, mga upgrades ko dito sa motor. Pinakauna kong in-upgrade is yung full system exhaust. Ayan, so naka AR Racing tayo na full system exhaust, pero pinalitan ko siya ng pipe. Naka Orion pipe na tayo, dating AR Racing yan, and shorty siya. So, sobrang ingay talaga. And pinalitan ko ng medyo mahaba para mas maging basic pa siya ng konti. And okay naman yung result niya, nagustuhan ko. Ayan. So, ito yung una kong upgrade, yung full system exhaust. And pangalawa is yung axle sliders. Ayan, yung mga sliders. Kasi, ayan, prevention mga men. Siyempre, ako kahit ang tagal ko nang nagmo-motor, medyo doubtful pa rin ako sa driving skills ko eh. Minsan kasi may mga sabog days tayo. Kaya, papangunahan na natin. Kung sakaling matumba, may sliders siya. Ito, axle sliders. Ayan. Front and rear yan, Evotech. And ayan, dito sa gilid na sliders, ayan, which is yung pinaka necessary talaga when it comes to big bikes. And meron naman siyang nakaabang. So, pwede nyo siyang paglagyan ng kahit anong klaseng sliders. Ito napili ko, medyo mahaba nga to. Actually, sabi nung iba, delikado daw to, pero okay na yan. Iingatan ko lang yung motor. And pag mabagsak, edi, bahala na. Okay. And sa spools, meron din siyang ditong lalagyan ng spools, ayan, for paddock stand. Evotech din to. Medyo nanilaw lang dahil dito sa tambutso. And dito sa rear set, ayan, so aftermarket rear set na to mga men. Kasi yung stock rear set na ito, kung nakita nyo yung video ko na trinay ko tong 675NK sa racetrack, sumasayad yung foot peg ng rear set pagka bumabanking tayo. Nag-racetrack kasi ako occasionally mga men, and minsan hindi talaga mapigilan yung banking. Nalilin natin yung motor ng sobra. Ayun, sa experience ko dun sa Clark Speedway, sumasayad yung foot peg. Ayan, so pag napasobra pa, may tendency na sumemplang talaga. Kaya nag-upgrade tayo ng aftermarket rear set. Ayan, ito medyo mas mataas na to. For sure di na to sasayad. And adjustable to, pwede nyong babaan, pwede nyong taasan. Dito, tank pads, ayan. Itong tank pads na to for 675 SR din to. And pwede naman siya dito sa NK kasi halos same lang sila ng tangke. Same lang ng hulma. Ayan, fairings lang talaga yung pinagkaiba nitong 675 NK sa 675 SR. Kaya ayan, kung makikita nyo, SRR. Ayan. And okay naman siya, makapit naman. Ito, ano to, pandikit dun sa bag ko. Ayan, side mirrors. Daming nakagalit sa akin ng side mirror. Tanungin niyo si Torky. Si Torky nagpasimula nito, yung nag-iisang side mirror lang dito. Actually dalawa naman to, nawawala lang yung isa. Ayan, kung nakita niyo si Torky nung naka H2R siya, H2R ba yun or H2, isa lang yung side mirror niya. And nung naka R1 siya, isa lang din yung side mirror niya dito sa kaliwa. So sabi ko, pwede naman ata pag big bike, no? Ano pa ba? Tires is really good. Ayan, makapit to mga men, pinang racetrack ko naman yan. Okay na okay yan. Brakes, ayan, sabi ko nga kanina, naka dual disc yan, J1 caliper. Ayan, sa driving natin kanina na medyo may pigaan, gas consumption itong motor na to is nasa 6.7 liters per 100 kilometers. So ayun, nasa 14 to 15 kilometers per liter siya mga men pag kinonvert nyo tong 6.7 liters per 100 kilometers. Ayan. So para sa akin, sa gas consumption niyang ganyan, sa ganitong cc, sa ganitong kalakas na motor, saktong-sakto lang. Hindi siya magastos, hindi siya matipid, sakto lang talaga. Pero ayun, sa experience ko naman, pag nag-expressway, takbuhan nyo nasa 100, babad ng ganon. Mas matipid siya mga men. Minsan umabot na ng 7 liters per 100, ganyan. And sa racetrack, ayun, pag sobrang waspas talaga, umabot na ng 6.0. Ayun, mas magastos. Ganun naman talaga, pag mas waswas, mas magastos sa gas. Ayan. Ayaw ko lang dito sa motor, eto lang. Etong angkasan. Hindi ko gusto yung, ayan, yung tubo na yan. Ayun lang. Wala na. Okay na okay. Sa tail section, bago to sa paningin ko, kaya wala akong masabi. Nakaganda na ako dito sa part na to. Sobrang sexy. Actually, gusto ko yung tail tie dito kaso wala pa akong mahanap na magandang tail tidy. Gusto ko kasi yung sagad na sagad talaga siya. Parang nakadikit talaga. Yan. So yun, sa kasa ng motor na pinagbilhan ko, may ORC na to ang plate number. Di ko lang nakakabit kasi tinatamad lang ako. Pero ayun, okay na okay din. Walang problema. Sa Motostrada Caloocan, ayan, check nyo na lang. So yan, as a owner of this bike, to be honest, if tatanungin nyo ako kung sulit ba itong motor na to, sa presyo niyang 409,900,000, ang masabi ko lang is yes.
Yes na yes mga men. Kasi sa dinami-dami ng bagong features nito, power niya, sa look, everything na pinaghalo-halo nitong CF Moto, mabuo lang tong 675NK, sobrang sulit talaga mga men. Compare mo sa ibang brand, sa ibang bike na ka-level ng price range niya, wala, parang ang hirap i-compare. Kasi kung isipin nyo mga men, sa features niya and everything, sa look, sulit talaga yung 409,900,000 mga buddy. Wala kang mahanap sa ibang brand na ganito. Kung tatanungin nyo ako when it comes to reliability, sobrang dami kong kaibigan na naka CF Moto kasi mga men, saksi sila kung gaano katibay. And yung mga nakakasabay ko sa racetrack and 450 SR Squad, sabay-sabay kaming sumisemplang doon. Yung mga SR nila mga men, sobrang tibay. Lahat na UUP yung tangke and everything, tuloy pa rin ang laban, maayos pa rin yung motor. Kaya ayan, kung pinag-iisipan nyo bumili ng isang 675NK, tuloy nyo na mga buddy, ako na ang nagsasabi. Thank you. Namiss ko to medyo matagal-tagal nang di ako nag-ride dito kay 675NK. Alam nyo ba mga men, pag nakita nyo sa personal si 675NK, mas pogi siya sa personal. Nung bibili pa lang ako ng motor, nagde-decide pa lang ako, and nakita ko tong 675NK sa mga video, papalabas pa lang. Natatandaan ko pa yung sinabi ko noon, nung una ko siyang makita sa video, sabi ko, ay hindi ko trip. Ay sakto lang, di masyado maganda. Ganyan. Tapos nung pumunta ako sa Motostrada, nag-window shopping lang ako noon, gusto ko lang makita din yung 675SR. Ayun, nakita ko tong NK personally. Iba yung itsura niya mga men sa personal. Mako-consider nyo talaga siya kung nagbabala kayong bumili ng kategory ng big bikes sa 600cc's. And sa tunog niya pala mga buddy, 3-cylinder lang tong motor na to, pero pag dinadrive ko to, yung tunog niya parang hindi 3-cylinder mga men, parang inline 4. Mas bassy lang ng konti. Ang pino din ng tunog niya. Alam mo yun, parang inline 4 na crunchy. And yung power niya is pinaghalong 2-cylinder, and yung hatak niya napapatalon ganun, pero may dulo at the same time. Ayan, sa mga video ko lagi kong sinasabi na di ako masyadong nag-quick shift o sanay mag-quick shift mga men. Di lang ako komportable kahit na okay naman yung quick shift niya. Parang mas okay pa rin sa akin yung nagka-clutch. Mas okay din ata sa makina yung nagka-clutch kahit na may quick shift ka. Hindi ko lang alam. So yun mga buddy, if nagbabalak kayong bumili ng 675NK, sana ay nakatulong tong review na to. If nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe, and share nyo na din sa mga kaibigan nyo mga men. That is all for today mga buddy. See you in the next vlog. Baka mag-ride na tayo soon ulit. Ayan, isang bomba para sa inyo.